Posibleng sa susunod na Kongreso na muli mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Chis Escudero. Yan ay matapos ang desisyon nilang ibalik ang impeachment complaint sa Kamara. Narito ang aking report. Sa botong 18 pabor, 5 ang tutol. Nagdesisyon ng Senado bilang impeachment court na ibalik sa mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. The motion of Senator Cayetano is carried. Sa mosyon ay pinanaukalan ng Senador Alan Peter Cayetano, kailangan itong gawin para sagutin ng Kamara ang tanong kung nalabag ba ang one impeachment case per year rule sa saligang batas. Paglilinaw ng Senador, hindi ito dismissal tulad ng panukala ni Senador Ronald Bato de la Rosa. I think most of us do not want to dismiss it, but agree na we have to look into the fact na kung totoong, or we can look into the facts, kung totoo hindi na violate yung Constitution. So this is a compromise that will not delay and will even help the 20th Congress. Pero para kay de la Rosa, malinaw mang nakasaad sa inaprobahang mosyon na hindi ito dismissal. Halos ganun na rin daw ang epekto nito. Parang ganun na rin yun, para sa akin ha. Kasi the House of Representatives should attest that they did not violate the one-year bar rule. Di ba? Meaning, no multiple impeachment complaints can be filed within 1 year. I doubt if they can attest to that. Aminado ang isa pang kaalyado ni VP Duterte na hindi pa rin ligtas ang bise sa anyay panguusig na ginagawa sa kanya para sirain ang kanyang political chance sa 2028. Meron pa ring summons, meron pa ring requirement to reply in 10 days and so on. So hindi pa rin siya? Well, maliwanag na mukhang tatawid sa 20th Congress. So walang kaligtasan. Para sa leader ng minorya na si Senador Coco Pimentel, ang pagbalik ng impeachment complaint sa mababang kapulungan ay tila pag-iwas ng Senado sa kanilang katungkulan. Dahilan para posible itong questionin ng mga hindi sang-ayon sa desisyon ng impeachment court. Kaya nga sabi ko, why are we adopting a motion na may ambiguous language? Alam mo niyo na, pag may ambiguous language, you're inviting a court case. Against Vice President Sara. Inadjourn ng presiding officer na si Senate President Chis Escudero ang pagdinig ng impeachment court at iaanunsyo na lang daw nilang susunod na pagdinig na posibleng mangyari na sa susunod na Kongreso. Hearing is hereby adjourned. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.